Natatandaan mo, iyong natutunan ang kahalagahan ng mga elemento ng kabutihang panlahat sa unang aralin. Ang kabutihang panlahat ay naaayon sa moralidad ng tao at likas na batas moral. Sa kasalukuyan, paano mo na ipapakita ang paggalang sa iyong mga magulang o sa mga nakatatanda sa iyo? Nagagawa mo ba ang pagmamano at pagsagot ng po at opo? Paano mo na ipapakita na ikaw ay may paggalang sa iyong lipunang kinabibilangan? Sinusunod mo ba ang mga alintuntunin at mga batas na pinaiiral ng ating pamahalaan? Sa anong paraan? Paano ka nakatutulong sa pagpapalaganap at pagpapanatili ng kapayapaan? Sa anong paraan mo na ipapakita ang mga gawaing ito? Ito ang mga paraan upang mapatunayan mo na ang iyong isinaalang-alang ang mga kabutihang panlahat. Tingnan ang bawat larawan. Ano ang masasabi mo sa mga ito? Ngayon ay ating susuriin at tatalakayin ang mga pahayag ng bawat larawan. Unang senaryo. Ito ay naglalarawan ng isang buong pamilya na kung saan ipinapakita ang paggabay ng mga magulang sa kanilang mga anak, katulad ng pagtuturo ng mabubuting asal, pagtatama sa mga mali, pagpapaalala, at ang paghubog sa ating pagkatao. Pangalawang senaryo. Tinutulungan ng guro ang isang mag-aaral. Ang paaralan ng pangalawang tahanan ng mga mag-aaral kung saan sila natututo at nagpapalago ng kaalaman. Tulad ng tahanan, ang paaralan ay isang institusyon na gumagabay sa mga estudyante upang mabuo ang kanilang mga pangarap, kasabay sa paglinang ng kanilang ganap na pagkatao. Pangatlong senaryo, kalakalan. Pagpapalago ng ekonomiya ng isang bansa, ito ang dahilan sa pagpapaunlad ng ating komunidad sa tulong ng iba't ibang mga ngalakal na tumutugon sa bawat pangangailangan ng mamamayan. Pang-apat na senaryo, pag-ibig sa kapwa. Ito ang dahilan kung bakit tayo hindi napapagod magbigay at mag-alay ng kung anumang mayroon tayo. Dito natin na ipapamalas ang malasakit sa masigit na nangangailangan. Tumutugon tayo sa hinaing ng mga nangangailangan kahit sa gitna ng unos. Panglimang senaryo, hinaing ng masa. Ang bawat individual ay may kani-kanyang prinsipyong pinapairal. Sa pagkakaibang ito, ang pagtawag ng pansin sa ating pamahalaan ang siyang daan upang marinig ang ating boses at matugunan ng naaayon upang mapanatili ang kapayapaan at pagkakaisa. Pang-anim na senaryo, pananampalataya. Magkakaiba man tayo ng paniniwala, ang ating pananampalataya ang gumagabay sa atin upang igalang ang iba pang paniniwala. Halimbawa, ang pagkakaiba ng relihiyon ay hindi hadlang sa pagkamit ng pagkakaisa at paggalang sa kapwa. Kagaya ng awiting pananagutan, walang sinuman ang nabubuhay para sa sarili lamang. Kinakailangan ng taong makibahagi at mamuhay sa lipunan. Ayon kay Dr. Manuel D. Jr., isa siyang professor ng filosofiya, ang buhay
ng tao ay panlipunan. Ano ang iyong sariling opinyon ukol sa katagang ito? Binubuo ng tao ang lipunan? Pinubuo ng lipunan ang tao? Ipinapahiwatig ng mga katagang ito na walang lipunang mabubuo kung wala ang mga tao dahil saklaw ng lipunan ang mga taong nasasakupan nito. Kinakailangan ng taong makibahagi at mamuhay sa lipunan. Ano nga ba ang lipunan? Ang lipunan, ito ay nagmula sa salitang ugat na lipon, na nangangahulugang pangkat. Ang mga tao ay may kinabibilangang pangkat na mayroong iisang tunguhin o layunin. Ano naman ang komunidad? Ang komunidad nagmula sa salitang Latin na communis, common o nagkakapareho. Binubuo ng mga individual na nagkakapareho ng mga interes, ugali o pagpapahalaga na bahagi ng isang partikular na lugar. Mas nagbibigay halaga ang natatanging katangian ng mga kasapi o kabahagi. Ano ang kabutihang panlahat? Naaalala mo pa ba ulit? Ito ay ang kabutihan para sa bawat isang individual na nasa lipunan. Ito ang pangkalahatang kondisyong pantay na binabahagi para sa kapakinabangan ng lahat ng kasapi ng isang lipunan. Ito ay tumutukoy sa kabutihang naaayon sa moralidad ng tao, sa likas na batas moral. Napapansin mo ba kung ano ang nangyayari sa ating lipunan? Maraming mga bagay na hindi nagkakasundo-sundo o nagkakaroon ng alitan, hindi lamang sa ating bansa, kundi maging sa buong mundo. Paano ba makakamit at mapapanatili ang kabutihang panlahat? Bakit mahalaga itong makamit at mapanatili? Nakahanda ka na bang makaalam at makialam sa lipunang iyong ginagalawan? Kung gayon, nakahanda na ang mga gawain para sa iyo. Simulan mo na!